Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Melay. Matagal na po akong nakasubaybay sa IFM live drama. At ngayon lang po ako na maglalakas loob na ibahagi yung kwento ko. Malaki yung stress na naidulot sa akin ng asawa ko na si Leo mga idol. Bukod sa lasinggero ito, ubod pa ng sinungaling. Ang hirap talagang maikasal sa lalaking hindi pa matured mga idol ano. Asa sa nanay, palabarkada. Kaya pakiramdam ko, maaga akong kukunin ni Lord kapag nagtagal pa ang pagsasama namin ng asawa ko. Dahil sa puntong ito mga idol, gustong gusto ko na siyang iwanan eh. Pero hindi ko magawa dahil mahal na mahal siya ng mga anak ko. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko mga idol. Muli ito po si Melay. And I thank you. Leo! Leo! Oh! Ano ba? Tulog ka pa? Diyos ko Eh, naman, anong oras na? Oo, 10:00 na. ano ba? Uuwi ko lang. Ano? Oh. Ngayon ka lang umuwi? Di ba, naghanap ako ng mapapasukan at nag-apply ako ng trabaho. Ginabi na ako. Naghanap ng trabaho o uminom magdamag? Ha? Kakauwi mo lang, oh. Halos magkasabay pa tayong umuwi. Galing ako sa trabaho. Naghanap ako eh. Nagpupursige ako para makahanap ng trabaho para may pangtustos sa inyo dito sa bahay. Ano pa yung masama doon? Naghanap ng trabaho. Pero yung panghanap mo ng trabaho, yan! Pinang-iinom mo ng alak. Ano ba, Leo? Yun na nga ang problema eh. Maghapon ako nag-apply, maghapon ako naghanap. Walang tumanggap sa akin, wala akong nahanap ng trabaho, kaya sabi ko, di, mag-inom na lang muna. Wala naman sigurong problema dun, di ba? Paano ka tatanggapin? Tignan mo nga yung itsura mo. Lasing na lasing ka. Pupunta ka sa mga pag-a-apply mo, ganyan yung itsura mo. Sa tingin mo may tatanggap sa'yo? Walang tatanggap sa'yo. Pwede ba? Magpahinga ka na. O asan na yung mga bata? Tulog na. Hindi ko alam kung kumain yung kagabi. Teka lang, matutulog muna. Diyos ko, papasok. Ikaw na muna mag-asikaso ha, kasi mag-aalas 5 na ng umaga oh. Papasok pa yung mga bata, ha? Wala ka talagang kakwenta-kwenta. Dami pang hugasin dito. Di mo lang tinutulungan dito sa bahay na to. Lahat na lang, ako na lang kumikilos. Kakapwisit naman. Ano ba yung binubulog-bulog mo dyan, ha? Melay? Ha? Wala po, ma. Dami lang kasi mga pinakainan dito, hindi pa nahugasan. O akin na, ako na maghuhugas dyan. Para hindi ka nagsusumimangot. Ma, sana naman po kausap-kausapin niyo po si Leo. Pagod na ako, ma. Tingnan niyo, kakauwi ko lang, galing trabaho. Hindi pa ako nakapagpahinga. Yung mga bata, kakahatid ko lang sa eskwelahan nila. Si Leo wala pang trabaho. Tingnan mo, nakahiga lang dyan, ma. Kausapin niyo naman, ho. Pagod na rin naman ako, eh. Konting unawa lang naman, Melay. Siyempre, wala eh. Hindi naman agad-agad makapagtrabaho ka eh. Papasalamat ka, may trabaho ka ngayon eh. Yung anak ko, wala. Konting pag-intindi muna. Ganun naman, dati naman si Leo naman nagtatrabaho, ikaw nga wala. Ganun talaga ang buhay mag-asawa.
Hindi yung konting nagdadabog ka rito sa bahay. Diyos ko, hiyang-hiya naman ako sa'yo ha. Sana naman, wag mo na may paramdam sa amin yan rito. Na ikaw ang nagpapalamon sa amin. Wala naman ako sinabing ganun, Ma. Ganyan yung ginagawa mo nagdadabog ka ng pinggan Sige na ho. Tutulog na lang ho ako. Anim na taon na kaming mag-asawa ni Leo at meron na rin kaming 2 anak, mga idol. Sa totoo lang, noon pa sana ako bibitaw sa relasyon namin eh. Kaso nga lang, nung makikipaghiwalay na ako sa kanya, tsaka ko lang nalaman na pinagbubuntis ko na pala yung second baby namin. Ilang beses ko nang nahuli si Leo na nambababae. Mag-boyfriend at mag-girlfriend pa lang kami, mga idol. At ngayon naman, imbes na maghanap ng trabaho, puro tambay at pakikipagbarkada ang inaatupag niya. Kaya ako naman tong si Tanga. Kayod kalabaw para may panggata sa mga anak namin. At pangbuhay sa walang kwenta kong asawa. Ay, Melay. Ano? Alis muna ako Aba, bis na bis ka. Saan ka na naman pupunta? Siyempre. Maghanap ako ng trabaho at nag-chat sa akin yung tropa ko. Meron daw bakante doon sa tracking. So, magandang pagkakataon yan para makahanap ng trabaho. Okay na ba to? Ang damit ko, ha? Parang hindi mo pa yata pinalansya tong polo ko eh. Nakakaya doon sa tropa ko. Gusot-gusot naman to. Wow, ang ganda naman ng bihis mo para sa inuman nyo. Ha? Anong inuman naman pinagsasabi mo? Ayan oh, kita ko yung group chat nyo. Nag-aaya na naman tong barkada mo makapag-inuman. Sigurado ko mamaya andyan ka na. Palusot mo lang yung tracking na yan. Teka lang may nabasa ka ba na pumapayag ako at pupunta ako doon sa inuman? May Kahit nabasa wala ka? kang reply dyan. Ha? Kahit di ka na nag-reply, kahit wala, alam ko. Susunduin ka pa ng mga yan. Ganyan yung mga barkada mo eh. Masyado kang nag-iisip ng kung ano-ano. Tamang hinala ka na naman. Tamang hinala. Yung mga barkada mo, puro ganyan yung mga yan. Asan ba yung mga barkada mo? Ano bang ginagawa din yan sa buhay? Di ba magkakatulad lang kayo? Walang mga trabaho, pero may panggaso sa inuman. Teka, buti pa nga itong tropa ko eh. Pagkasama ko, naibsan yung problema ko eh. Pag nandito ako sa bahay, parang puno ng problema dito. Walang ginawang asawa ko, kundi ang magtamang hinala. Buti nga yun lang yung pinoproblema mo eh. Ako ang pinoproblema ko, alam mo kung ano? Pambayad sa bahay, pambayad sa tubig, pambayad sa kuryente, panggatas ng anak, pang-grocery, pangpalamon sa inyo ng nanay mo. Kaya nga ganito ginagawa ko eh. Naghahanap ng pagtatrabahuan eh. At mag-a-apply ako. Hindi mo naman lang ako masuportahan. Dapat sinasabi mo sa akin, mag-iingat ka ha? Walang ganun eh. Sino ba matutuwa na mag-stay dito sa bahay ko? Ganyan lagi naririnig. Siya, sinisira mo yung umaga ko, ang araw ko. Kapunta na nga sa tropa ko. Melay, ito na yung Uy. mga pabang in-order mo ha. Uy, isa lang order ko, ba't dalawa to? Pasensya na. Okay na yan. May freebie na kasi 'di ba? Tagal-tagal na dumating ng order mo, mga mahigit isang buwan na. Kaya sabi ko baka naman mama hindi ka na umorder sa akin. Kaya dinagdagan ko na. Libre na yung isa. Uy, sosyal ha? May Yes. budget. Patingin nga. Uy, ayan ang ganda ng bote. Oo, 'di ba? At saka teka lang ha. Meron pa ako dito mga bago. Bago kasing itong mga labas eh. Kung baka gusto mo ng mga sabon sa banyo, tapos mga sabon ng mga sa mga anak mo. Ay,
Magkano naman yan? Naku, di naman ako nagbibigay sa'yo ng matataas sa presyo, di ba? Ito kasi may bundle na. So ito sulit bundle namin ngayon. So may kasama na to, sabon ng mga bata, at saka meron din to sabon sa panglaba, at meron din sabon sa banyo. Yung mga kinukuskus ko sa mga tiles. Negosyante ka na talaga. Iba na talaga. Siyempre, kasi naman, ikaw naman, Melay, di ba? Alam mo na, alam ko na mababayaran mo talaga to. Ikaw nga laging suki ko eh. Buena mano. Diyos ko, alam mo naman ako, naghihirap na ako ngayon. Pasan ko ang daigdig. Naghihirap. Ang isang Melay, hindi naman halata. Tingnan mo naman, no? Kumpleto ang gamit sa bahay. Ay, syempre para sa mga bata yan. Pero sa panggastos dito sa bahay, Diyos ko, ako lang ng ako ang gumagastos dito, wala nang iba. Ikaw lang ba? Yung asawa mo napakagalante. Tapos sasabihin mo, ikaw lang. Syempre Ano naman, galante? hindi ka na papabayaan ni Leo. Tingnan mo, nadaanan ko nga kanina doon, ho. O siya na naman nagpapainom doon. Tapos si Aling Kuring, tingnan mo naman, talagang ubos na naman ng kanilang mga beer dahil sabi niya parang piyesta pag naandun si Leo. Siya naggumagastos, siya nagbumibili ng mga alak para sa mga tropa niya. O di ba, paano ka Ano? gihirap? Totoo ba yan? Ay naku, tingnan mo, silipin mo mamaya. Ay, teka, wag na lang pala. Kasi naandun yung ex niya, kasama niya eh. Pagdaan ko, nakakalong pa sa kanya. Si Linda? Si Linda, yung malunding babaeng yon? Oo, si Linda. Malandi talaga yung babaeng yan, no? Pasensya na. Hindi ko sana sasabihin eh. Tapos gusto ko sanang lapitan. Kaya lang baka mapurnada pa yung order ko sa akin. Hindi. Halika rito. Ay, Bitawan mo yan. Wag na. Baka magalit si Leo. Punta natin doon. Naku. Sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days, warm. Ba naman yung ginawa mo doon? Melay. Anong ginawa ko? Napakalandi mo talaga eh, no? Ha? Hindi mo tigilan yung babae na yon? May asawa na rin yon, tapos nandiyan kayo, nagkakalungan kayo? Nagkakatuwaan lang kami. Nagkakatuwan, kakalungin mo sa inuman? Naglalaro lang kami. Alam mo naman yung mga tropa pag nagkatukso-tuksuhan nandun nga yung mister niya eh. Nakakahiya kayo! Nandun yung mister niya kumakalong sa'yo? Ano bang pag-iisip yan? Ikaw kasi, masyado kang kung anong iniisip at naglalaro dyan sa isipan mo. Si paring Rodel nga, asawa ni Linda, hindi naman nagsiselos. Ikaw talaga, laro-laro lang ng mga tropa yon. Grabe. Grabe, ano kayo mga bata? Ha? Paano kung nakita ka ng anak mo doon? Kung lumabas yung anak mo, nakita niya may nakakalong sa'yo ibang babae. O ano sasabihin mo? Sasabihin ko, naglalaro lang kami anak ha, walang mali siya. Ikaw kasi masyado kang malalim mag-isip. Grabe. Kahit walang mali siya, nilalagyan mo ng mali siya. Para kang bata. Laro-laro, ganyan. Laro ba sa iyo yung mga ganong klaseng... Diyos ko, alam mo, wala na talaga kaming mapapala sa'yo ng mga bata eh. Alam mo, ayan oh. Ayan yung mga gamit namin. Lalayas na kami dito. Dahil impyerno naman yung buhay ko dito eh. Wala namang mapala sa'yo eh. Ni yung mga bata hindi mo maasikaso. Paghatid na nga lang sa eskwelahan, hindi mo magawa. Ba? Wala kang kwenta. Ako Pero pa. sa pagkalong-kalong ng ibang babae, ang galing-galing mo. Panlilibre ng inuman, ang galing-galing mo. Grabe! Sige. Isumbat mo na lahat sa akin. Ikaw pa may gana ha? At ikaw pa may lakas na loob na maglayas dito? Akala mo pipigilan kita? Ha? Sige, dalhin mo lahat ng mga gamit mo. Dalhin mo ang mga bata. Para wala nang maingay at hindi na mala-impyerno dito sa bahay na to. At hindi na magbibigay sa akin ng problema. Lumagsilayas kayo. Akala mo pipigilan kita, ha? Melay? Akala Bakit? mo? Akala mo ba magpapapigil ako? Talaga! Aalis kami ng mga anak ko. At sinisigurado ko sa'yo pag alis namin dito sa pintuan na to, hindi ka na makakalapit sa mga bata. Dahil bakit ka mo, ha? Ano mapapala ng mga bata sa'yo? Matututong mambabae? Matututong manigarilyo, uminom? Ha? Yan ba ituturo mo sa mga anak ko? Yung pagbibisyo mo? Sabihin mo na lahat. Lumayas na kayo. Sige, subukan mo. Kung maganda magiging kinabukasan ng mga anak ko sa poder mo, sige.
Akala mo kaya mo ng buhay na wala ako? Ha! Hindi mo kaya dahil nakasandig ka lang sa akin. Ako yung sandigan mo. Sandigan kita, kailan nangyari yun, ha? Ni piso wala kang kontribusyon sa buhay namin ng mga bata. Baka pag nawala ako, mamatay kayo sa gutom ng nanay mo. Ha? Kaya magsama kayo. Pagbuhulin niyo yung mga bituka ninyo! Sa puntong yon, punong-puno na ako mga idol. Bigla ako nagising sa mga katangahan ko. Sa pagpupumalit ipagsiksikan yung buhay ko sa impyernong hatid sa akin ng asawa ko. Nag-alsa balutan na ako at nang bumalik na ako sa bahay namin kahit 10 oras ng gabi mga idol. At magmula nun, hindi na ako bumalik sa bahay nila Leo. Sinubukan niya kaming puntahan ng mga bata. Pero imbis na magbago at magpakumbaba siya sa lahat ng kasalanan niya, siya pa ang mapagmalaki mga idol. At ako pa ang ginagawa niyang masama sa kwento niya. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, hindi ko nababalikan ang taong sumira sa buhay ko. Sige. Melay salamat, alis na ako. At kung may problema kayo, may kailangan kayong utos, tawagan nyo lang ako or i-chat ako ha. Sige. Salamat talaga boy ha sa laging pag-assist. Walang problema, ikaw pa. Inaalis na ako. Sige. Tay, nakita mo ba kung gaano kabait yung taong yun? Kilala ko yan si Buboy. Nga pala anak. Pumunta kasi dito si Leo. Tay, ilang beses ba nating pag-uusapan ayokong kunin niya yung mga bata. Sa tuwing wala ka kasi dito, pasensya ka na ha. Nakita ko kasi ang reaksyon ng mga apo ko nung nakita yung tatay niya. Tatay nila tuwang-tuwa. Ako siyempre natutuwa din ako kapag nakikita nila yung tatay niya. Pagbalibalik na rin mo rin ang mundo, anak. Tatay pa rin ang mga anak mo yun. Pero tay, ayoko nang magkaroon siya ng puwang sa buhay namin ng mga bata Hanggang ngayon hindi ko pa rin siya napapatawad, tay. Masakit pa rin yung ginawa niya sa amin. Hindi pa nga humihingi ng tawad sa akin yung taong yan Tapos ngayon maglalakas loob kunin yung mga bata. Nakakala mo napakabait na tatay. Ang huling usap namin, hindi naman niya kukunin yung mga bata. Ihiramin nga lang daw niya. Pero kako, ayoko naman na maghimasok sa inyong dalawang mag-asawa. Sabi ko na lang sa kanya, kakausapin kita. Nasa sayo naman yun, anak. Pero sa akin lang, wag mo naman sanang ipagkait yung kanyang kaligayahan at kaligayahan ng mga apo ko. Anak-anak ninyo. Di bale, tay. Pag-iisipan ko, pero sa ngayon ayoko talagang lumapit siya sa mga anak ko. Hindi pa ako handa, tay. Kaya sana, pagbalik niya, huwag niyo ibigay mga bata. Sige. Kung yun yung desisyon mo, sino ba naman ako para hindi kita sundin? Mga idol, sa ngayon, hindi ko pa rin masasabing in good terms kami ni Leo. Pero paminsan-minsan, hinahayaan ko na siyang hiramin yung mga bata. Pero on my terms, mga idol. Ayoko kasing makita ng mga anak ko na
ang tatay nila parating lulong sa alak at babae. Pasalamat na nga lang din ako dahil kahit papano, may nakilala akong bago na inaalagaan kami ng mga bata. Ni minsan, hindi niya ako binigyan ng sakit ng ulo. At higit sa lahat, mahal na mahal niya yung mga anak ko. Pero sa totoo lang, wala pa rin akong balak mag-all-in sa commitment sa pag-ibig mga idol eh. Dahil natatakot ako na baka maulit muli yung bangungot na tiniis ko sa loob ng 6 na taon kay Leo. Kaya ngayon, nag-iingat na muna ako mga idol. At lalong-lalo na, iniingatan ko ang mga anak ko. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko mga idol. Muli ako nga po pala si Melay. Gumagalang. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun! Dami makarelate dyan sa mga idol natin na ikaw ba ay makakatagal sa ganong sitwasyon na walang ginawa ang magulang niyo, magbangayan? Hindi! Di ba? O di kayo naman, kayo'y mag-asawa, nakakatagal ba kayo na may nakikita ng mga anak ninyo at ng mga magulang ninyo na ganyan kayo? Hindi! Ang hirap nung ganun, Daddy Dong, lalo na sa part ng babae. Kung ilang beses ka ng pinatawad, tas ginagawa mo pa rin ang ginagawa sa kanya yung mga sinasabi niya na huwag mong gawin, wala nang respeto sa asawa eh. Alam mo yun, di ba? Parang pag paulit-ulit na yung pagsisinungaling, paulit-ulit na yung paggawa ng masama, it's time for you to think na tama pa ba to? Kasi grabe, kung hindi pa siya nagpapakita na magbabago siya right in this moment, di wag muna, hayaan mo na lang siya na maging ganun yung ugali niya, di ba? Buti na lang, ganun ang ginawa ni Melay. Nilayo niya yung mga anak niya. Diba? Yes. Pinaparealize ni Melay na kaya niya. Na kahit wala yung asawa niya, walang suporta yung asawa niya, kaya niya tunay na babae, tunay na may paninindigan. Yes, kaya niya yung sarili niya. Oo, na hindi aapakan yung dignidad mo, hindi aapakan yung pagkatao mo ng isang tao na talagang ipakita mo sa kanya na firm ka. Na kahit wala ka sa poder ko, wala ka sa aking buhay, kaya ko nga palakihin, alagaan ang mga anak natin. Dapat maging matatag tayo. Yes, ganoon naman talaga mga idol eh. 'Di ba? Para stand firm on your decision na kaya mo yung sarili mo. Kasi kung hindi pa niya kaya magbago at this point, hayaan mo siya. Siguro sooner or later, pagka natauhan yan o nauntog yan, siguro may chance pang magbago yung tao. Kasi hindi naman natin sinasabi na hindi na magbabago yung isang tao eh. Posible. Pero not now. Ginagawa kasi niya, yung mga ganyang klaseng tao, ginagawa niya, pinapakita niya kasi na akala niya na hindi kaya ng babae. Diba? Na iwanan siya. Yes, nakala mo siya talaga ang hari ng tondo. Oo, di may mga ganun eh. May mga lalaki. Hindi mo naman ako kayang iwan eh. Oo Kaya, nga. parang may tawag dun eh. Yung parang inaabuso. Minamanipulate ka niya eh. Isa siyang talagang hari ng narcissist. Oo, ayan. Kapag nakita ng isang lalaki na, habol sige, na habol sa akin habol. to. Kahit hindi ko babaguhin ng sarili ko kahit kaya mo naman. Yes. Diba? Kasi kahit babaero ko, lasinggero ko, Oo. sinungaling ako, bumabalik ka pa rin. At saka hindi yung pwedeng sabihin natin na, hindi, nakilala mo kong lasinggero na eh. Hindi ganun, hindi Oo. valid yun eh. Sa'yo ba? Hindi Pag- valid yun Hindi eh, no? talaga valid Oo. yun. Ibig Diba? sabihin lang yan, hindi mo ako ganun kamahal para i-change yung ways mo Oo. na mali. Hindi naman Diba? totally na baguhin mo. Pero sana naman wag mong ipakita sa harap ng pamilya mo. Yes. Diba? Halimbawa, yung pakikipag-inuman sa ex, yung makikipag-inuman kung kanina. Di ba kinalong pa yung Kinalong ex, mo. naglalaro daw? Diba? Yung totoo. Hindi mo sabihin na, kakilala mo na, hindi ganon. Mas binavalidate mo yung, sinungaling nga diba? Yes. Kung binavalidate mo yung sarili mo, hindi mo pinapakinggan yung asawa mo, dapat yun ang importante. Dapat na may communication kayong dalawa, nagkakasundo kayo. Correct ka dyan, Diba? Daddy Dong. Kaya, Melay, no? Tama po ang ginawa mo.
Yan, nakasuporta kami ni Daddy Dong sa'yo. At kung di ka pa talaga ready na humarap ulit sa panibagong pag-ibig, it's up to you. Hindi mo kailangan madiliin yung mga ganyang bagay. Kasi commitment na yan eh, mahirap na rin yan, 'di ba? Kaya right now, focus on your children. Kasi mas mainam na ganun eh. Mas mainam na mag-focus ka muna sa sarili mo kaysa humanap ka na naman ng lalaki na sasaktan ka na naman, di ba? Isip ko, hindi na mag-aasawa yan si Melay. Baka jowa-jowa na lang yan. Baka mag-focus na yan kasi baka mamaya, maranasan ko na Yan naman naman. yung ganyang asawa dati. Di ba, may magandang tao. Correct. Tama Ayan. ka dyan, Daddy Dong.